For the year 2026, this is my prayer and declaration. Gusto ko pong iwika, ipahayag ang mga pangako at mga salita po ng Diyos. For the year 2026, gusto ko pong ihatid sa inyo na the Lord will be your healer. Can we say hallelujah? The Lord will be your healer. He will heal your body. Come on, claim it. Yes, Lord. He will heal your mind. Pakihawa ka ng isip ng katabi mo. The Lord will heal your mind in the name of Jesus. The Lord will also heal your heart. Sa mga broken-hearted, pakisabi po, hallelujah. The Lord will heal your heart, your mind, your soul, and spirit, because He is your great healer. Can we say hallelujah? Can we say praise the Lord? Ang Diyos, ang Panginoon, ang sasama po sa atin sa buong taon ng 2026 at ipapakita niya po sa atin na every time na nagkakasakit ka, pinapagaling ka niya. Every time na pinanghihinaan ka, palalakasin ka niya. Every time na natutumba ka, ibabangon ka niya. Every time na nadidiliman ka, pagliliwanagin ka niya. Because He is your great healer. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin si Lord. Sabi po ng isa, Pastor, kagalingan niya sinasabi mo. Paano naman pagdating sa pinansyal? Ano naman ang pangako ng Panginoon? Siyempre po, kasama po pagdating sa pinansyal. Taas nga po ang kamay ng gustong pagpalain siya ng Diyos financially. Materially, kung mahina ang kamay mo, medyo taas-taas mo mga kapatid. Hallelujah! The Lord will also bless us financially. There will be supernatural blessing from the Lord. Grabe yung presence ni Lord. Kung lalapit po kayo sa akin, tumatayo po yung balahibo ko sa tindi ng presence ni Lord na bumababa ngayon sa church po namin. Sa church po natin. The Lord is going to open the windows of heaven, the floodgates of heaven. Can we say hallelujah? And He is going to pour out so much blessing to each one of us. Miracle blessing kasi hindi akalain ng kapitbahay mo, biglang aangat ang buhay mo. Miracle blessing dahil hindi akalain ng mga chismosa mong kapitbahay, nagaganda pa rin ang buhay mo. Miracle blessing, supernatural. Pag sinabing supernatural, iba po yung nagsikap ako, gumanda buhay ko. Kilos mo yon sa awat biyaya ng Diyos. Supernatural blessing, hindi mo ine-expect. Pakisabi nga sa katabi mo, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. For the year 2026, just claim it. And as you claim it, praise Him. Purihin mo ang Panginoon. Habang binibitawan ng salita ng Panginoon, salubungin mo ng pagpupuri sa Diyos. Kung ikaw ay matagal ng binata, malungkot sa pag-iisa mo, ibibigay ni Lord yung makapagpapasaya ng puso mo. The Lord is going to give you the desire of your heart. Can we say amen to that? Ang lakas ng amen ni Brother Russell. Hallelujah! Ang sabi po ng 3 John chapter 1 verse 2, ito po yung pagpapala ng Panginoon. Beloved, I pray that you may prosper. Pakisigaw po, in all things. Salita pala ng Diyos yung binibitawan natin ngayon. Pangako pala ng Diyos yan. Pagpapalain ka niya in all things. In every aspect of your life. Dadalawin ng Panginoon. Bibisitahin ng Panginoon.
Because He is your Father, your good Father, your everlasting Father. And you are His child, His precious child. Amen. Joel 2:25, pangako ng Panginoon sa mga nalugi. Pangako ng Panginoon sa mga naloko, na scam. Di ba minsan ang daming nangi-scam sa atin? Niloko tayo ng kapitbahay natin, kaibigan, business partners, niloko tayo ng mga nagtatrabaho sa atin. Ang daming mga nanloloko sa atin. Mga hindi natin kilala, kakilala natin. Pakihawakan yung katabi mo, salamat sa Diyos, hindi ikaw yung nanloko. Kaya para sa iyo ang pangakong ito. Amen. Tandaan natin, maraming pangako ang Diyos sa Biblia, pero hindi ito para sa lahat ng tao. Ito pong bibitawan ko pong pangako ng Diyos, hindi po ito para sa mga scammer, hindi po ito para sa mga manloloko, nang tatakbo ng pera, hindi po ito para sa mga taong madaya, para ito sa mga taong tapat. Taas nga po ang kamay ng mga taong tapat. Mga taong tapat. Tapat sa maliit na bagay hanggang sa malaking bagay. Faithful for few things. Tapat sa Panginoon. Ito po, basahin po natin. Ano pong sabi diyan? Joel 2:25. So I will restore to you the years that swarming locust has eaten. Pakisabi po, peste. Hindi ka nagmumura ha, kundi meron talagang peste sa taniman. Ang sabi doon, ano ba yung mga peste sa taniman? The swarming locust has eaten. Ito po yung mga peste, yung kinakain yung ating kabuhayan. Ang sabi ng Panginoon, lahat ng kinain ng peste, i-restore back sa iyo ni Lord. Tapikin mo sa balikat yung katabi mo na parang kinocomfort mo, ibabalik yan ng Diyos. Ibabalik yan ni Lord. Ito, mas lakasan mo pa. Sabi mo, hindi lang yan. Sabi mo, lakasan mo pa, 7 times. Hindi lang basta ibabalik ni Lord. Kasi pwede ibalik ni Lord ng doble, sapat lang, tama po? Pero sabi ng Bible, hindi ibabalik ng Diyos ng sapat lang. Hindi yung dodoblehin. Kundi ibabalik niya. Pakisigaw po, 7 times. Isa pa po, 7 times. Joel 2:25, ano po ang sabi? Basahin natin ng mula sa ating puso na may pagpupuri sa Diyos. I will give you back 7 times what you lost. Pakingiti ang katabi mo. Ngitian mo. Ganda nun ah. Kasi ibabalik daw ng Diyos ng 7 times. Can we say, praise God? Pero mga kapatid, uunahan ko kayo ha, ang 2026, hindi puro pagpapala yan. Meron pong warfare. May battle. There will be spiritual battle. Battle against evil and good. Battle between the righteous and the unrighteous. May laban po yan, may laban. Hindi po ito yung para bang prosperity gospel preacher na sinasabi sa inyo na, saluhin nyo na. Kahit wala kayong gawin, mapupunta sa inyo ang mga blessing na yan. Hindi po ganon. May laban po tayo. Pero wag kang matakot. Kakampi natin ang Diyos. Wag po tayong mag-alinlangan sapagkat binigyan tayo ng Diyos ng makapangyarihang sandata. Amen. Ang sabi dito, 1 Peter 5:8, Satan is our unseen enemy. Ano ibig sabihin ng unseen enemy? Hindi siya nakikita, pero totoo siya. Ang sabi ng 1 Peter 5:8, ang diablo ay parang
leon na umaatungal na naghahanap ng pwede niyang silain. Pwede niyang i-deceive. Ang atake po ng kaaway sa ating mga anak ng Diyos, hindi po sa physical kundi dito po. Kaya nga, naghahanap siya ng pwede niyang dayain. Pakisabi nga sa katabi mo, huwag ka magpadaya. Tandaan mo kapatid, ang battle, hindi po sa langit. Ang battle, hindi po sa lupa. O hindi rin po sa ilalim ng lupa. Nasaan ang laban? Pakihawakan mo yung isip ng katabi mo. The battle is in your mind. The battle starts here. Dito tayo aatakihin ng kaaway. Ilalagay niya ang takot, pangamba, pag-aalala, pag-aalinlangan, anxieties, depression. Ilalagay niya ang mga hinanakit, mga negatibong bagay, toxic, poisonous thoughts. Nandito po ang laban. But as a child of God, God has given us a powerful weapon. Pakisabi po, the Word of God. Ang salita ng Diyos ay makapangyarihang sandata na bigay ng Diyos sa atin. Taas nga po ang kamay ng mga anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, meron kang license to carry and use it for the glory of God. Hindi lahat binibigyan ng lisensya. Kung ikaw ay anak ng Diyos, may lisensya kang magdala, hawakan ang salita ng Diyos. Amen! Ano po ang sabi ng Hebrews 4:12? Ang salita ng Diyos ay katulad ng itak, ng espada. Ano po sabi diyan? Ito ay magkabila ang talim. Basahin po natin ng mabilis. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may talim. Ibig sabihin, mas matalas ito sa mga physical weapon. Kung ang sandata ng tao pumapatay, ang salita ng Diyos na sandata natin, nagbibigay buhay. Amen. Ano po ang sabi po dyan? Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at spirito. Tumatagos, kaya pag ang Word of God, pinapakinggan mo, pinag-aaralan mo, tumatama sa atin. Ganon siya ka-powerful. Ano pa po ang sabi? Ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Double-edged sword. Pakisabi po, double-edged sword. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. Ito po ang ibinigay sa atin ng Panginoon. We have an unseen enemy and his name is Lucifer, Satan, the devil. At dito niya tayo inaatake sa isip. Ayaw ng dyablo na makuha natin yung pagpapala. Ayaw ng dyablo makuha natin yung divine healing, restoration. Ayaw ng dyablo maranasan natin ang mga pangako ng Diyos na yan for the year 2026. Kaya binigyan niya tayo ng makapangyarihang sandata. Ephesians chapter 6, verse 17, kung hindi pa ako nagkakamali. Take up the sword of the Spirit, which is the Word of God. Pakisabi po, kunin nyo ang tabak ng Spirito na siyang salita ng Diyos. Yan po yung ibinigay ng ating Diyos na makapangyarihang sandata. We have the sword of the Spirit, which is the Word of God. And if you're a child of God, you have the strength to carry the Word of God because you have the Holy Spirit. The Holy Spirit lives inside of you. Nakikita niyo po sa mga pelikula, yung sword nakabaon sa bato. Madalas po yung ganong senaryo, nakita niyo po. At ang sino man daw po makabunot noon, ang siyang susunod na hari.
Dumating yung malaking katawan, di ba? Binunot. Hindi po nabunot. Sapagkat hindi siya ang pinili. Dumating yung mas malaki ang muscle, mas malaki ang katawan. Hindi pa rin nabunot. Pero nung dumating ang anak ng Diyos, walang ka-effort. Ginanon lang, dali naman pala. Why? Because you are a child of God. The Holy Spirit is inside of you. You have the strength from the Spirit of God. Iba pag binitawan mo salita ng Diyos. Amen. Maaring magtataka ka, bakit binibitawan ito ng ibang tao pero parang walang power. Walang nangyayari. Pero iba pag kinanta mo salita ng Diyos. Iba pag winika mo salita ng Diyos. Iba kapag pinahayag mo na. Anong meron sa iyo? You are a child of God. According to John 1:12. Amen. At kung anak ka ng Diyos, pwede po bang palakpakan mo ang iyong Ama sa langit? Purihin mo ang kanyang pangalan. Napakaganda po ng story ng Joshua chapter 10 verse 11. Dito po pinagtulong-tulungan po siya ng 5 kingdoms. Versus 1. Pero salamat sa Diyos kasi kahit pagtulong-tulungan siya, mas makapangyarihan naman po yung kakampi po niya, ang ating Diyos. Amen. Dito po nangyari sa tagpong ito, pinakinggan ng Diyos yung prayer po ni Joshua na Lord, medyo pahabain mo pa po yung panahon. Kasi po magdidilim na, pag nagdilim na, hindi nila mapupurso yung kaaway po nila. Hindi matatapos yung digmaan. Kaya sabi ng Biblia, dito napahinto po yung araw. Instead, lumubog yung araw, nanatili po yung araw sa kanyang posisyon. Nakuha niyo po, dapat 6 p.m. na, dapat dilim na. Pero parang nagkaroon ng supernatural act of God, napahinto po. Ganun po pala ang Diyos. Sumubaybay sa kanyang mga anak. Pinapakinggan kahit mga imposibleng panalangin. Amen? Amen? At ang sabi po ng salita ng Diyos, habang winawasiwas ni Joshua at ng kanyang mga kasama, yung kanilang mga sandata, yung kanilang mga espada, kumilos po ang Diyos. Tinulungan po sila ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Biblia? As they fled from before Israel, while they were at the descent of Beth Horon, isa po itong lugar, the Lord threw large stones from heaven on them as far as Azekah, as they died. Ano pong sabi ng Biblia? There were more who died from the hailstones than those whom the sons of Israel killed with the sword. Mas marami po ang namatay doon po sa mga ano pong word? Hailstones. Grabe po yan mga kapatid. Mas marami daw po ang namatay dyan kesa sa espada ni Joshua. Ano po ito mga kapatid? Ano po ang pinapakita dito? Ito po ay hindi lang basta hailstones, ito po ay bagyo. Bagyo po na naglalakihang mga bato at niebe o yelo na pumapatak sa kanilang mga kalaban. Ang sabi po ng salita ng Diyos, mas marami po ang namatay sa hailstones. Ano po ang pinapakita doon? Once hawak-hawak mo ang salita ng Diyos, do not drop your weapon. Do not just sleep. Huwag ka lang tumunganga, kundi you need to swing the sword of the Spirit. Kasi pag siniswing mo yung sword of the Spirit, pakisampol nga, iwas-iwas mo ang sword of the Spirit. Pag winawasiwas mo ang sword of the Spirit,
Doon kumikilos ng malakasan ang Diyos. Yung mga hindi mo kayang gawin, gagawin ni Lord para sa iyo. Yung mga hindi mo kayang itumba, hindi mo kayang pabagsakin, hindi mo kayang talunin, tatalunin ng Panginoon para sa iyo. Amen. Tandaan mo, kalaban natin hindi tao. Satan and his demons are the unseen enemies. Sila po kalaban po natin. At kung hindi mo na sila kaya, tutulungan ka ng Panginoon. Amen. Pastor, paano ko isuswing yung sword of the Spirit? Ano po ibig sabihin yan? You need to speak His promises. As you pray, kapag gawin na nanalangin, iwika mo ang mga salita ng Diyos. Amen. Ano po yung ibig sabihin ng swing? You have to swing the sword of the Spirit, which is the Word of God. You have to speak the Word of God. You have to sing God's promises. Sino pong mahilig umawit? Iawit mo ang mga salita ng Diyos. Amen? At makikita mo, may pagkilos ang Panginoon. Ano pa po? You have to declare, confess God's Word. Huwag yung ikinukonfess mo yung mga negative na naiisip mo. Huwag yan ang ipopost mo. Kasi pag pinopost mo yan, nagpapatalo ka sa kaaway. Kaya nga sabi ng Biblia, let the poor say, I am rich. Say. Sabi ng Biblia, sabihin mo. Sabihin mo, you are not poor, you are blessed by God. Iwas-iwas mo talaga ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng, ito sabi ng doktor, mahina ako, may sakit ako. Sabi ng doktor, konti na lang ang buhay ko sa mundo, hindi na ako gagaling. Huwag yan ang sabihin mo. Iwas-iwas mo ang salita ng Diyos. Sabihin mo, the Lord is my healer. He is my great physician. Nothing is impossible with the Lord. I will rise up and not be weary. Amen. How to swing God's Word? You have to confess it. You have to read God's Word. You have to study the Word of God. You have to meditate the Word of God. Napakadali lang po ibig sabihin ng meditate the Word of God. Sino po dito na namumroblema kung minsan, taas ang kamay? Ang tawag diyang worry. So pag sinabing meditate the Word of God, papalitan mo lang iniisip mo. Instead na iniisip mo yung mga problema mo, grabe namang mga to, mga manloloko. Grabe namang mga to, hindi nagbabayad. Grabe naman to kalagayan ko, para mampalala ng palala. Instead yan ang isipin mo salita ng Diyos. Papalitan mo lang. Yan ang ibig sabihin ng meditate the Word of God. Isipin mo, pagbulay-bulayan mo yung mga pangako ng Diyos. You have to swing God's Word. Tapikin mo yung katabi mo, swing the sword of the Spirit. You have to swing the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano po ibig sabihin pa niyan? You need to listen to God's Word. Hindi kung ano-anong pinapakinggan mo. You have to apply the Word of God. You have to stand on God's Word. Titigan niyo ako na may matinding-matinding. Stand on God's Word. Do not compromise. Do not follow your will. Huwag kang susunod sa takbo ng sanlibutan. Stand on God's Word ka. Kahit sabihin ng dyablo sa'yo, takbo mo na yung pera, kumapit ka na sa patalim, kahit sabihin ng dyablo sa'yo, magrebelde ka na, magwala ka na, kahit sabihin ng dyablo sa'yo kung ano-ano mga utos, do not compromise. Amen. Stand on God's Word. Makikita mo yung miracle ni Lord. Mas malaking accomplishment ibibigay sa'yo ni Lord. Mas maraming blessing. Katulad ng nangyari kay Joshua, mas malaki yung nangyaring accomplishment sa kanilang problema, sa kanilang battle. Amen. Ano pa po ibig sabihin niyang swing the Word of God, the sword of the Spirit? You have to claim
the Word of God. You have to trust God's Word. Teach God's Word. Turuan mo yung mga anak mo ng salita ng Diyos. Mga anak namin, tinuturuan namin. Bata pa lang, magkakaloob kayo sa gawain ng Diyos. Magta-tithes kayo. Every Sunday yan. O ready na ba mga tithes natin? Magkaloob kayo kay Lord dahil nandyan ang pagpapala ng Diyos sa ating pagbibigay. Bata pa lang, tuturuan na natin sila. Amen. At nakikita ko, masaya sila pag malaki yung binibigay nilang tithes. Sabi nung isa sa akin, Daddy, ito na tithes ko ngayon. Oh, hallelujah. Ibig sabihin, pag lumalaki yung tithes, lumalaki ang pagpapala. Amen. Ang Diyos ay hindi tumitingin sa laki ng ating binibigay. Ano ang tinitignan ng Diyos? Hindi lang puso, katapatan ng puso. Katapatan ng puso. Katapatan ng puso. If you are faithful, God will bless you. You have to swing God's word. Kahit hirap ka na, tayuan mo salita ng Diyos. Dahil may pagpapala sa pagbibigay. Maniwala ka. Taas nga po ang kamay na naniniwala, may pagpapala sa pagkakaloob sa gawain ng Diyos. Totoo po yan. Kaya kami, pag nagbibigay kami sa gawain ng Diyos, kahit sa mga tao na dumarating sa amin, alam namin may gagawin ng Diyos. May balik. Wag po yung puro kabig. Pakisabi nga sa katabi mo, wag ka puro kabig. Pag puro kabig, walang pagpapala, kailangan matuto kang mag-share, magbigay, maging daluyan ng pagpapala. Every time na nagkakaloob ka sa gawain ng Diyos, parang hawak-hawak mo yung sword of the Spirit. Parang pinuputol mo yung kahirapan sa buhay mo. Amen? Every time na nagtatanim ka sa gawain ng Diyos, parang dinudurog mo ang kahirapan sa buhay mo. Can we say Amen? Kasi alam mo, ibabalik ni Lord yun ng siksik, liglig at umaapaw. Swing the sword of the Spirit, which is the Word of God. You have to teach God's Word. You have to teach God's Word. You have to preach the Word of God. Yan po ibig sabihin ng iwas-iwas mo ang salita ng Diyos. Pakisabi nga sa katabi mo, iwas-iwas mo ang salita ng Diyos. Lakasan mo yung may tunog. Iwas-iwas mo. Hindi mo pwedeng idadrop, bibitawan ang sword of the Spirit. Walang mangyayari dyan. Hindi mo pwedeng itatago ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng tuwing linggo ka lang magbabasa ng Biblia. Tuwing Sunday ka lang magbabasa ng Bible. Hindi pwede, kakalawangin yan. Kailangan inaaral to. Kinakanta, binubulay, tinatayuan, sinasabuhay. At kapag ganito ginagawa mo, hahabulin ka ng pagpapala ng Diyos. Palakpakan natin si Lord. Meron pong isang heavyweight champion na nakaharap niya yung isang challenger. Maraming nag-e-expect na itong champion na ito mananalo dahil malakas, magaling. Pero ang nangyari po sa kanya, 3 beses po siyang bumaksak. Sa round 5 po, knockout na po siya, talo na po siya. Tinalo po siya ng kanyang challenger. At in-interview po siya. Bakit habang nagbo-boxing ka, parang kang takot? Lagi kang yumayakap, takbo ka ng takbo, hindi ka man lang nagja-jab, hindi ka man lang sumusuntok. Parang takot ka, champion ka eh. Malakas ka, maganda track record mo. Alam mo anong sabi niya sa interview? Alam niyo sagot niya? Ang game plan po pala niya, pagurin yung kalaban. Sa round 6 siya magpapakita ng lakas, ng mga suntok, ng mga jab, uppercut. Yung pala plano niya, pagurin yung kalaban, and then round 6, tatapusin niya kalaban. Ang kalaban niya, aggressive. Round 1 pa lang, binubugbog na siya. Oh.
Nakuha niyo po mga kapatid? Hindi pwedeng puro tayong salag. Pagdating sa spiritual warfare, hindi pwedeng hayaan kong atakihin ako ng diablo sa isip ko. Hayaan kong bakbakan niya ako ng kung ano-anong mga maling isip. Hindi, you have to swing. You have to fight. You have to be aggressive. Amen. Hindi pwedeng, saan ako lalaban? Wala pa naman Sunday eh. Sa Sunday, lalaban ako. Talagang sisigaw ako ng papuri, tatalon ako, magpupuri ako. Diyos ko, Tuesday pa lang, Wednesday pa lang. Ano ba naman? Bugbugin ka na ng diablo. Amen po? Bakit Tuesday, Wednesday pa lang, sumigaw ka na ng papuri dyan saan ka man naroroon? Agree po ba kayo doon? Katulad ng sinabi ni Brother Seg, nandoon pa lang siya sa Vietnam, sa hotel, may sakit yung anak niya. Sumisigaw na siya ng papuri sa Diyos at ang presensya ng Diyos naging kalakasan po niya. Amen! Hindi pwede, wala pa naman Sunday eh. Sige lang, mag-worry na muna ako, ma-depress na muna ako, magalit muna ako, panghinaan muna ako ng loob, saka na ako magpe-pait pag Sunday. Pagdating sa Sunday talagang matindi faith ko. Ang dami na nangyari mga kapatid. Amen po. Pakisabi nga sa katabi mo na malakas, be aggressive. Be aggressive. Counter-attack, sabi mo. Swing the sword of the Spirit, which is the Word of God. Huwag kang magpabugbog. Huwag kang magpa-discourage. Huwag mong hayaan na balutin ka ng takot. Huwag mong hayaan na mapuno ang mga araw mo na parang high blood ka, stress na stress ka. Ang sabi ng salita ng Diyos, magalak ka at magpuri sa Diyos sapagkat siya'y mabuti, siya'y tapat. At pag ginawa mo ito, grabe po, makikita mo yung supernatural acts of the Lord. Can we say, wow! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan po natin si Lord. Promise po ni Lord yan, 2026. Pakisabi po, divine healing. Divine healing. Pangako ng Diyos yan. Sa lahat ng mga kapatiran natin na may sakit at karamdaman na narito ngayon at nanonood po sa atin, sumusubaybay sa atin, nakikiisa po kami sa panalangin ninyo. There will be divine healing para sa bawat isa sa atin. Pakisabi po, restoration. Pangako ng Panginoon dyan. Di ba? Sabi niya, I will give you back 7 times what you have lost. Pangako ng Diyos yan. Pagpapala na siksik, liglig, at umaapaw. In all aspect. Pangako ng Diyos yan. Maniwala ka. Pero kailangan lumaban ka. Lumaban ka. Tingnan niyo po ang sabi dito. Laban po ito. Ano po ang pagkakaiba nila? Two different mindset. It's a battle. Ano napansin niyo po? Battle po ito sa kahirapan, ha? Sa kawalan. Yung pong walang kapansanan, siya po yung namamalimos. Ayaw nang lumaban. Nakuha niyo po? Ayaw nitong lumaban. Pero yung may kapansanan, walang mga braso, walang mga kamay, ano po na pa sa inyo? Daming dala. Nagsisikap. Pakisabi po, lumalaban. Kaya sa taong 2026, kung gusto nating pagpalain tayo ng Diyos financially, kailangan po tayong mag-grind. Pakisabi nga sa katabi mo, mag-grind tayo ngayon. Amen. Basta decente, legal,
Wala tayong gagawing masama. Pagkakakitaan, mag-grind tayo. Amen. Lalaban po tayo. Ilalaban natin ito. Sino po dito hindi papayag na mabubuhay ka, tatanda ka na lang ng mahirap? Hindi tayo papayag. Hindi tayo papayag ng ganun. Sino po dito hindi papayag na yung kahirapan mo, ipapasa mo sa mga anak mo? Hindi tayo papayag dito. Amen po. Ilalaban natin ito. Kaya kahit anong hirap ng buhay, pag-aaralin natin sila. Para makakalaban sila kapag may pinag-aralan. Kahit anong hirap ng buhay, dinadala natin sa church kahit mahirap. Kasi alam natin, investment yan. Kapag yung mga anak natin, pinalaki natin sa church, lalaki silang mabuting tao. May pabor ng Diyos. Sasamahan ng Diyos. Amen. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos, huwag pakainin yung taong tamad. Kaya sa mga anak ng Diyos, bawal talaga ang tamad. Taas nga po ang kamay ng masisipag na mga anak ng Diyos. At sa lahat ng masisipag na kamay, taas po dalawang kamay. Lord, pagpalain mo sila ng siksik, liglig at umaapaw. Shout hallelujah! Magaan ang pagpapala ng Diyos para sa mga anak ng Diyos na masisipag. Another spiritual battle, health issue. Sino po dito gusto niyang mas malakas siya for the year 2026? Mas malakas ka. Alam niyo po, 2025 pa lang, December, nag-iisip na ako, nagpapalam na ako sa asawa ko. Sabi ko, babalik na ako, balik laro na ako. Gusto ko na ulit maglaro. May mga kumukumbinsi sa akin, mag-tennis na lang daw ako. Mag-marathon, kung ano-ano, mag-basketball, mag-swimming. Pero alam niyo po, na-discover ko po, walking lang sapat na. Walking lang. Ayan po, 10,000 steps a day. Mga ilang minuto yan, mga around 1 hour lang po yan. Gawin mo araw-araw. If you want to be healthy, if you want to be strong, at gusto mo i-claim yung Word of God na ang sabi doon, bibigyan ka ng Diyos ng malakas sa pangangatawan, ayun po. Ayun ang mga benefits, oh. Help in weight loss. Overweight ka, subukan mo maglakad. Mababawasan yan. Amen? Improve heart health. Medyo naninikip yung dibdib mo, subukan mo maglakad-lakad. Habang naglalakad, nagbibigay ng gospel tracts, nagpo-promote ng business, nagpo-promote ng mga kung ano-anong gusto mong i-promote, aba? Napagsasabay mo yung income and exercise. Di ba napakaganda yon? Napagsasabay mo yung evangelism and exercise. Ayun, napakadami po. Reduces chronic diseases, reduce stroke risk in women, decreases diabetes risk. Ang dami po. Napakadami po niyan. Research niyo po. Nakita ko sa mga kapatiran, kina Brother Lito, may apps pa po sila. Namomonitor doon kung nakakailang step ka na a day. Napakaganda po. Hindi naman po masama kung mag-start ka ng 5,000 steps. Mag-start ka na muna ng 30 minutes. And then makita mo, aba, nakakaisang oras na pala ako. Gawin po natin yan para sa Panginoon. Gawin po natin yan para sa ating mga anak. Gawin po natin yan para sa sarili po natin. Can we say amen to that? Palakpakan po natin ang Panginoon. Hindi po kasi pwede yung, sabi ng salita ng Diyos, sabi sa 3 John 1:2, bibigyan ako ni Lord ng malusog na pangangatawan. Kiniklaim ko to. Kulang yung claim mo pag hindi mo isiswing yung God's Word. Ano po ang sabi ng Bible? Take care of your body, which is the temple of the Holy Spirit.
Sabi ng 1 Corinthians, alagaan mo kalusugan mo. Kaya bawas puyat, bawas stress, bawas yung sobrang trabaho din na parang hindi na kaya ng katawan mo. Maglakad-lakad naman tayo para may exercise. Amen. Another battle na gusto natin ipanalo for the year 2026 para po sa mga husband and wife. Husband and wife, you are one flesh in the eyes of the Lord. God is the one who binds you as husband and wife. At ang kaaway po natin, ang dyablo, hindi po natutuwa po sa atin. Sino po ang may asawa? Sino po ang married? Ang kaaway po natin, gustong guluhin kayo, mag-asawa. Paghiwalayin kayo, lagi kayong mag-away, lagi kayong magsakitan, hanggang sa masira at mawasak kayo. Now, ano po ang counter-attack dyan? Sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng lumalapit sa Kanya, hindi niya pagtatabuyan. Sabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng lumalapit sa Kanya, may kapahingahan. Kapag si husband, si wife, lumapit sa Diyos, nagiging mas strong sila at mas malapit sila sa isa't isa. Tingnan niyo po saglit. Ayan po yung tinatawag na the marriage triangle. Nasa sentro nyo ang Diyos, nandun ang husband, nandun ang wife. Nung malayo pa sila sa Panginoon, ang layo nila sa Panginoon, hindi nag-church, hindi nagpe-pray, hindi nagba-Bible study mag-asawa, napakalayo nila sa Diyos. Kaya naman pala, ang layo ng loob nila sa isa't isa. Kahit magkasama sa bahay, malayo ang loob sa isa't isa. Pero tingnan niyo po, nung sila po ay lumapit sa Diyos, taas ang kamay ng mga husband, nung si husband lumapit sa Panginoon, taas ang kamay ng wife, si wife lumapit din sa Panginoon, nag-church din, naglingkod din sa Panginoon, na-involve din sa gawain ng Diyos. Nung pareha sila lumapit sa Panginoon, naging mas close po sila, naging mas strong sila. At kahit anong gawin ng dyablo sa kanila, hindi po sila nasisira sapagkat nandun ang Panginoon na humahawak sa kanila. Amen. Kaya kung wala ang husband mo dito, sa next Sunday, yayain mo siya. Next Sunday. Sabi mo, hindi pwede, ako lang ang aatin. Dapat dalawa tayo. Amen. Kapag si wife mo parang tinatamad, hilahin mo siya. Bubuhatin kita. Hindi pwedeng tamarin ka. Bubuhatin kita. Dadalhin kita sa gawain ng Diyos. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Jude chapter 2 verse 3. Yung pagdadala ng mga tao sa paanan ng Panginoon, spiritual warfare din yan. Pakikipagdigma din yan sa gawa ng kaaway. Kapag tayo po ay nag-aakay ng mga tao sa Panginoon, hindi po yung kinatutuwaan ng dyablo. Ayaw ng dyablo na nagdadala tayo ng mga tao sa gawain ng Diyos. Kaya ang sabi ng Jude chapter 2 verse 3, snatch them from the fire. Kita niyo po? Nasa impyerno, nasa bukana ng impyerno, nasa gates of hell na. Pero nung inakay po siya ng Panginoon, na-snatch po siya. Sino po dito masaya na inagaw tayo ng Panginoon sa apoy ng kapahamakan? At ngayon po, tayo na nasa Panginoon na, panalangin natin ngayon 2026, marami tayong maagaw sa apoy ng kapahamakan at madala sa gawain ng Panginoon. At kapag nadala natin sila sa gawain ng Panginoon, pakisabi po, victory. Victory po yun. Sapagat babaguhin siya ng Diyos, pagagalingin siya ng Diyos, pagpapalain ng Diyos yung taong yun.
Can we say, praise God? For the year 2026, ano ba gusto mong itawag sa'yo? Pakisabi sa katabi mo, warrior ka ba? Warrior? Yung ibig sabihin ng warrior, lagi ka nagwo-worry. Bakit hindi ka maging worshiper? Worshiper ka dapat. Hindi ka magkakapera, kaka-worry mo. Hindi hahaba buhay mo, kaka-worry mo. Hindi ka gagaling sa iyong sakit at karamdaman, kaka-worry mo. Hindi maaayos ang problema mo, kaka-worry mo. Sabi ng salita ng Diyos, hindi mapapahaba ng isang tao kahit kaunti ang kanyang buhay sa pag-aalala. Meron pang ang version ng Biblia, sinabi na hindi ka tatangkad kahit 1 inch sa pag-worry mo. Antindi, no? Hindi mapapahaba buhay mo sa pag-worry mo. Yan pa papatay sa'yo. Yan pa magdadala ng matinding sakit sa'yo. Kaya, turn your worry into worship. Every Sunday, mag-worship ka. Amen. Kung worshiper ka, warrior ka. Taas ang kamay ng mga warrior. Hindi ka warrior, kundi warrior ka. Worshiper ka. Pag worshiper ka, God will turn your battle into a blessing. Can we say, thank you, Lord, for the strength, for the power from the Holy Spirit. Pakisabi po, Panginoon, salamat sa iyong salita. I receive right now the sword of the Spirit, which is the Word of God. I will swing the sword of the Spirit. I will apply God's Word over my life. Tatayo ako sa mga salita mo. Panghahawakan ko ito. Aangkinin ko ito. Aawitin ko ito. Ipapahayag ko ito. Ituturo ko ito. Ibabahagi ko ito. Magiging laman ito ng puso ko. Magiging laman ito ng kaisipan ko. Say, thank you, Jesus, for my healing. Thank you, Jesus, for my restoration. Thank you, Jesus, for your blessing for the year 2026. In Jesus' name we pray. Amen.